Okay, mga igsuon, maayong adlaw nga Domingo. Happy Fiesta Valencia, Happy Fiesta Sugbo. No, daghan kay nangadto Sugbo ron. Milyon-milyon ang mga nangadto sa Sugbo. Og karon mga igsuon, atong pamalandungan karon kining usa ka santos, the saint of the day. No, si Saint Margaret of Hungary. 1242 to 1270. Was a 30th century Dominican nun and Hungarian princess renowned for her radical humility, asceticism, and devotion to charity. So anak siya, prinsesa po ito. No? Dito basta-bastang hari natin. Itong si Saint Margaret, mga kapatid. A daughter of King Bela IV and Maria Lascarana, she became one of Central Europe's most venerated royal saints. So, bakit royal saints? Dahil anak sa hari, no? Prinsesa. Extraordinary grace talaga itong natanggap ni Saint Margaret, mga kapatid. Her feast day is celebrated on January 18. Ngayon, no? And she was canonized by Pope Pius XII in 1943. Grabe, no? Grabe. Ang tagal. Nasa 1943, matay siya 1270. So, itong lugar niya is Croatia na, no? So, nakapunta tayo sa Croatia. Is ang gandang lugar, no? Religious order niya, Dominican order of preachers. During the Mongol invasion of Hungary, King Bela IV vowed to dedicate his next child to God. If his kingdom survived, Margaret was thus placed with the Dominican Sisters. Ano din, no? With the Dominican Sisters. So, dahil inaatake na siya sa mga kalaban nila, so ang plano ng hari ay ilagay si Margaret sa mga madre. At Vice Prem at the age 3. At 12, she moved to a new convent built by her parents on Eula Zigate, Rabbit Island, in the Danube, Judy Margaret Island, in Budapest, where she took solemn vows at 18. Kaya pala, doon siya lumaki sa mga madre. Kaya pala, grabe yung religious niya, grabe yung religious enthusiasm niya. Margaret rejected all royal privilege. Na mold pala siya sa mga madre. Kaya pala, kung lumaki ito sa sa palasyo, hindi ito magmamadre. Refusing her father's plans to marry her to ipakasal siya ni Ottokar II of Bohemia, and embracing an austere monastic life. Witnesses describe her performing menial chores, tending to the sick, and practicing extreme penance. So, hindi to basta-basta, no? Anak ka ng hari, no? Pero gumagawa siya sa mga ordinaryong gawaing pangbahay. At gamit din yung kanyang penitensya, mga kapatid. Wearing hair shirts and iron girdles and engaging in long fast. Though of noble birth, she insisted on equality with her sisters and gave away royal gifts to the poor. So, dahil anak siya sa hari, di ba? May special treatment. Pero hindi niya nais na maging special siya. Gusto niya equality. Equality with the sisters. Margaret died
At 28, after years of rigorous asceticism, her cult grew rapidly in Hungary and among the Dominican order, credited with many miracles. She was beatified in 1789 by Pope Pius VI and canonized in 1943. The island monastery Roins remained a pilgrimage site, and St. Margaret Island bears her name as a lasting tribute. So, yung isla, yun na po yung pangalan niya. No? So, ganda ng buhay ng santong ito, mga kapatid. Marami sa atin, nipo babies naman ngayon. No? Pero kahit mayaman itong santo natin ngayon, hindi po ito spoiled. No? Dahil sa pagpalaki, nakatulong po yung desisyon ng kanyang tatay, yung hari, na doon siya ipalaki sa kumbento. At na-mold po yung spirituality ni Saint Margaret. Pasalamat tayo sa mga Dominican sisters. No? At dahil sa kanila, na-mold po yung pagkatao ni Saint Margaret. Okay? Yan lang po muna ha. At salamat po sa inyong lahat. Sana na-inspire po kayo. Pero may ano pa siya, may sayings. Isi-share ko po yung sayings ni Saint Margaret. Ito yung sayings ni Saint Margaret, mga kapatid. I desire no other spouse but Christ, no other honor but His cross. Dahil gusto siyang ipakasal, pero gusto niyang magmandri. It is better to suffer with Christ than to reign without Him. No, mas mabuti pa na magsakripisyo ako, nakasama si Kristo. Paano yan? Akin ang mundo, pero wala naman siya. No? I was born for heaven, not for earthly glory. Ang ganda, no? Ganda talaga itong mga sayings ng mga santo, maka-inspire sa ating lahat. Tayo na nandito po. No? What the world calls loss, I call gain. If it leads me closer to Christ, no, I do not fear suffering, for through it, I belong more completely to the Lord. Wow, ang ganda, no? So, sa mga pagsubok natin, sana hindi tayo aayaw. Sana hindi tayo aatras, no? I do not fear suffering, for through it, I belong more completely to Christ. So, yung mga pagsubok natin, yan ang daan na maging parte tayo buo kay Kristo. No? Sana po na-inspire kayo sa buhay ni Saint Margaret. Salamat, Sister Ami Nakuba. God bless po. Nandito tayo sa monastery. Magsiselebrate tayo ng misa. Na 10 minutes from now, magsiselebrate tayo. At mag-live din tayo, mga kapatid. No? So, Fighty Maria at the Tax FD with a humble heart. God bless.